So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang swaktong-swakto po ang tirada na halos kung ito ay mababasa ni Sara Duterte, abay mapapakunot na lamang po ang kanyang ulo. Paano ba naman kasi? Truth really hurts. So, ngayon nga po mga minamahal, alam nyo naman na nagsalita itong si Sara Duterte, no? Yan yung sabi ni VP. I-zoom natin. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte na parang tila baga ang simoy nito, abay magiging Ninoy Aquino daw po, mga minamahal, ang kanyang ama. Baka daw po ipapapatay ng administrasyon. Naloka nga ako dun Ipapapatay, di ba ikaw itong nagbabanta na papatayin si PBBM, si First Lady at itong si House Speaker Martin Romualdez. Alright, sabi ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, sinabi ko din sa kanya yon, pa, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang, mauwi ako sa Pilipinas. Ngayon, sumagot, itong si, first nominee and former Senator Leila de Lima. Ito talaga yung gusto kong mga banat, mga minamahal. Yung banat na talagang hindi malilimutan ng mga Duterte, galing mismo sa taong niyurak nila yung pagkatao, sinira yung pagkatao, yung pagkababae, binaboy, diba? Ito yung mga banat na gusto kong marinig na nanggagaling mismo sa mga ginawa nila ng masama. Diba? Ito yung sabi ni Leila de Lima, mga minamahal. Sabi niya, Ninoy Aquino returned to the Philippines knowing it could cost him his life. His courage was the nation for democracy for the Filipino people. Duterte's dramas today is nothing but desperate attempt to escape accountability. Justice isn't swayed by melodrama, only by truth. Kasi kung ako lang naman tatanungin, mga minamahal, sobrang layo talaga. Kung ikumpara natin, itong si Ninoy Aquino, former President Ninoy, kay former President Duterte. Si Ninoy, mga minamahal, namatay. Diba? Pinatay. Si Digong naman, proud na pumapatay. O iba yung pinagkaiba nun si Ninoy, namatay. Si Digong, pumatay. Magkaiba po yun, mga minamahal. Kaya nga nakakatawang isipin itong kalukuhan ni Sara Duterte. Kung ako yung tatanungin, kahit papano, mga minamahal, parang kinakain ng sistema itong mga Duterte. Kung makatira sila noon kay Ninoy, di ba, wagas? Oo, na parang binababoy nila yung katauhan ni Ninoy din noon. Samantalang napakinabangan din naman ni Digong itong si Ninoy Aquino. Meron nga silang picture, Duterte and Ninoy. Search natin. Meron silang picture dati. Tingnan nyo, Tapos, naging magkaaway din yan. Yung pamilya nila pala away. Ewan ko ba dyan? Mga may something sa pag-iisip. 'Di ba? So, ngayon, yung punto natin dito, sagutin nyo. Panagutin nyo na lang, sagutin na lang ninyo yung kasalanan ninyo dyan sa ICC. Hindi yung parang gusto nang umuwi ng bansang Pilipinas, hindi pa nga ninyo nasasagot yung mga kasalanan ninyo na ginawa sa mamamayang Pilipino. Actually, mga minamahal, kung ikukumpara ko si Ninoy Aquino dito kay former President Duterte, si Ninoy nakipaglaban para sa kalayaan. Oo, totoo yan. Pero mga minamahal, meron din namang bad side itong si Ninoy. Kasi kagaya nga ng sabi ko, si Ninoy medyo naging pabaya. Kaya nangyari yung SAF 44, which is hindi din dapat natin kalimutan yon. 'Di ba? May pananagutan din doon si Ninoy. Pero naging pabaya lamang si Ninoy, unlike dito sa mga Duterte na talagang niliteral nila yung salitang patayan. 'Di ba? During sa war on drugs ni former President Duterte. Uulitin ko, si Ninoy, mga minamahal, nakipaglaban sa demokrasya. Ngunit, may dark side din naman si Ninoy dahil medyo may pagtataksil din siyang ginawa sa bayan. Pero, kung titingnan natin yung good side ni Ninoy, nakipaglaban siya sa demokrasya. Ito namang si Duterte,
Wala talaga tayong makitang good side dahil puro patay ang nasa bunganga niya. Minumura yung Diyos, nananakot, nanghaharas, nagtatanim ng ebidensya, at kung ano-ano pa mga minamahal ang ginagawa ni former President Duterte. So, hindi siya dapat i-declared or ituring na bayani, kagaya ng sinasabi niya na mag-amot-amot daw, mga minamahal ang mga OFW para may pagpatayo daw siya ng ng rebulto. Tingnan nyo, tangina, nangungutong pa si Digong. 'Di ba? Kadami-dami ng bilyones na ninakaw ninyo, di umano, nangungutong ka pa. Kinukutongan pa yung mga OFW. Paano yung pangungutong mga minamahal? O, mag-amot-amot daw po para pampatayo ng rebulto dito kay former President Duterte. Kasi gusto niya daw katabi si Jose Rizal. Paano kang tatayuan ng rebulto? Dapat Pilipinong magsasabi sa'yo kung ituturing kang bayani. Meron bang bayaning mamamatay tao? Sige nga, Aber. Tanungin natin, kayo. Sige nga, meron bang bayaning mamamatay tao? Sige nga, pakisagot mga minamahal. Si Digong hindi hero yan. Hitler ngayon tingin niya sa sarili niya eh. Diba, proud to be pa nga siyang mamamatay tao siya eh. Lahat ng bunganga niya, bibig, puro patay. Papatayin ko kayo, papatayin kita. Tama ba yun yung ganyan lumalabas sa bibig ng isang presidente? Tapos kahit hindi na siya presidente, abay ganun pa din yung kanya sinasabi. Parang obsessed si Digong Kakapanira dito sa bagong administrasyon. Tapos na yung era ninyo. 'Di ba? Huwag na kayong mga alam sa ginagawa ng Pangulo. Sa kanyang pamamalakad sa kanyang war on drugs, huwag na kayong makialam kung pupwede. 'Di ba? Ang daming hanas ng mga kupal ng inang to. Ang lakas ng trip sa buhay. 'Di ba? Tapos ngayon gagawa ng issue na ipapapatay daw yung kanyang ama, magiging ninoy daw siya. Yan magiging ninoy ira daw si former President Duterte. Yan yung sabi ng kanyang magaling na anak. 'Di ba ikaw lang din naman yung naglaglag sa ama mo? Ikaw yung gustong magpauwi sa ama mo? Kung hindi mo pinauwi yung ama mo, di sana ngayon nagtatago yan sa Hong Kong or sa China. Kasi nag-a-apply yan ng asylum. Di ba kayo din yung nag-traitor tapos ngayon gusto nyo pauwi ng bansang Pilipinas yung ama ninyo? Sino ba yung kanang kamay ni former President Duterte na tinutukoy na nagtaksil, na nag-traitor di umano? Papakita ako sa inyo. Paulit-ulit ko na nga itong pinapakita, mga minamahal eh. Itong ginawang pagtatraitor kay Kadigungan. Ewan ko ba? But up to this moment, hindi pa din mulat yung mga Duterte. Ano na yan? Ito someone in Duterte circle sold him out. Hindi pa ba malinaw yan? Na ebidensya? His most own trusted lieutenant, yung nagkanta sa kanya. Sinabayan pa ng anak na ipinilit na pauwiin si Digong. Ayaw umuwi ni Duterte. Kayo yung may gustong umuwi. Ngayon na nakulong, gusto niyong pauwiin. Panagutin niya muna yung kanyang ginawang kasalanan. 'Di ba? Uulitin ko, hindi di porket kinukundina natin yung extrajudicial killings ay pumapabor na tayo sa mga adik. Mali po yung ginagawa ng mga adik na pumatay ng mga inosenteng Pilipino. Pero mas lalong mali yung ginawa ng mga pulis na magplanta ng ebidensya sa mga inosenteng tao para lamang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pinalaki ni Digong ang ulo ng mga kapulisan. Uulitin ko. 'Di ba? Nang dahil sa reward money na yan, kinain ng sistema itong mga pulis na hindi naman dapat sana. Tinuruan ni Digong na maging kriminal ang mga pulis na hindi naman dapat sana. 'Di ba? At si Digong din mismo nagsabi na pananagutan niya lahat. Ngayon, panindigan mo yung sinabi mo na pananagutan mo lahat. Sa September pa yung susunod mong next hearing. Tingnan natin, ayusin mo yung pagsagot mo. Dahil kung mapapatunayan na ikaw ay walang kasalanan, syempre, tatanggapin namin. Yan yung resulta eh. Pero kung ikaw ay makasalanan, dapat pagdusahan mo yung ginawa mong, 'di ba? Yung ginawa mong kamalian. Buti pa nga kahit papaano VIP ka diyan eh. Samantalang yung mga nakakulong dito sa Bilibid, ang init, 'di ba? Siksikan, ikaw may sariling kwarto. Tangay na, panibagong naratibo na naman nila to, assassinate me. Ganyan din yung ginawa ni Sara Duterte kay Zulaika, di ba? Munti ka na din yan mag-assassinate me eh. Buti na lang, mga minamahal, inilayo si Zulaika. Kasi gustong patunayan din ni Sara Duterte na talagang pinagbabantaan siya at ipapapatay daw siya di umano ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, hindi natupad yung assassinate me na attempt ni Sara Duterte. Kaya nagmakol, nagwala.
Alam mo, BP, umuwi ka ng bansang Pilipinas, sagutin mo yung mga bagong pangalan, yung mga pangalang may amoy. 'Di ba? Dati, chicheria, cellphone, prutas. Ngayon naman, team amoy asim. Panagutin mo yan. 'Di ba? Umuwi ka. Madami kang kailangang harapin. Hindi yung nagpapakeme ka lang dyan. Actually, parang feeling ko wala nang balak umuwi si Sara Duterte. Parang hindi matuluyan yung impeachment sa kanya. Siguro, ganun na nga ata. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.